Yo, what's up mga master? Mark Music here. Meron tayong tutorial ngayon mga master. Ito ay tanong ng ating master ito. Bakit daw walang sharps at flat sa Nashville system? Actually mga master, meron. Pero bago ang lahat, magbibigay muna ako ng disclaimer. Di po ako professional na gitarista. Nagtuturo lang po ko base sa alam ko. At sa sarili kong research experience, nasa sa inyo na yan. Kung susundin nyo to o hindi, yung mga tinuturo ko. Let's go! Meron pong sharps at flat sa ating Nashville system. Sa kanyang complete keys. Yan. Pero yung lagi nating nakikita, yung mga walang sharp at flats. Bakit? Kasi magbibigay ito ng kalituhan sa atin as beginners. Bakit ko sinasabing magbibigay ng kalituhan? Kasi dyan na lumalabas yung may mga weird na mga notes na hindi familiar sa atin. Example, lumalabas na si C flat, B sharp, F flat, at ating E sharp. Diyan na sila lumalabas. As beginners, magugulat tayo kung bakit merong mga ganong mga notes. For example, meron tayong family chords of G. Meron tayong G, A minor, B minor, C, D, E minor, at F sharp diminished. Yan. So, sa Nashville system, meron siyang first degree, second degree, third degree, fourth degree, fifth degree, sixth degree, at meron tayo 7 degree. Yan. Yan yung ating Nashville system. Ngayon mga master, example, maglalagay tayo ng G sharp. Yan. Family chords of G sharp. So, lagay natin. So, itong G sharp natin magiging G sharp. Ito yung ating A magiging A sharp minor. Then yung ating B magiging B sharp minor. Ating C magiging C sharp major, D natin D sharp major. Yung ating E is magiging E sharp minor. At yung ating F is magiging F double sharp diminish. Yan. Ganito yung mangyayari mga master. Lumalabas yung mga weird na mga chords. Example, ito yung ating B sharp. Meron pa tayong E minor. At meron pa tayong ito yung F double sharp. Yan. So, as beginners, nakakalito ito. So, ngayon, ipaliwanag ko sa inyo mga master, bakit nagkakaroon ng ganito. Nagiging B sharp instead na alam natin na ito ay C. So, ipagpapalagay na lang natin mga master, susundin natin yung ating C. So, meron tayong G sharp. Ito is yung A sharp pa rin, minor. Ito yung kanina yung B. Siyempre, aabanti tayo. As usual, gagawin natin siyang C. Then, yung ating C, so, magiging C sharp din siya. Ganon din yung ating D sharp. At ito yung ating E, is i-abante natin. So, magiging F minor siya. Yan. At ito yung ating F sharp is magiging G diminish. Yan. Titignan yung mabuti ito mga master. Ito yung sa atin as beginners, ito yung mga pamilyar natin. Yung sa baba, pag dito tayo magbabase sa G sharp. Ito mga master, ito yung nandito sa gitna. Ganito kasi magsulat notation mga master. Actually, ito ay notation. Kasi meron tayong sinusunod na musical alphabet at hindi
nauulit dapat yung mga nota. Yan, dito na tayo mga master. Hindi dapat nauulit yung mga nota. Kasi pag babasahin na natin itong nasa baba into alphabetical arrange, so buburahin ko lang yung mga ano nila mga master, mga sharps nila, ito mga signs. So buburahin ko to, buburahin ko to, buburahin ko to, ito buburahin ko, then ito buburahin ko. Yan. So pag babasahin natin siya into alphabetical arrange, meron tayong G, A, C, C, D, F, G. So, may na-missing tayo sa alphabet. Hindi siya yung tinatawag na alphabetical order. Yan. Pero pag ito, buburahin ko yung mga symbols niya. Ito, sample, burahin na natin ulit ito. Yan, burahin natin. Burahin natin. Yan. Pagbabasahin natin, so meron tayong G, A, B, C, D, E, F. Walang nauulit at walang kulang sa ating musical alphabet. So as beginners, hindi pa natin nauunawaan ito. Kasi pag i-search natin ito sa Nashville system, ito talaga yung lalabas sa kanya. Yan talaga yung lalabas sa kanya mga master. Yan. At dyan tayo nalilito. Kaya as beginners, mas mainam na memorize muna natin ito, basics muna. Huwag muna tayong pupunta sa mga sharps at flat. Tandaan nyo na yung nakikita nating A sharp, yan, at F flat, B sharp, at C flat, yan, is basically mga inharmonics lang din yan sila mga master. Kumbaga, ito yung ating B sharp. Ang equivalent niya, yan, equivalent niya is meron tayong C. Yan. Kumbaga, yan yung equivalent niya. Ganon din yung ating E. Yung ating E, equivalent niya rin is F. Kung sa mga chords. At yung ating C flat, equivalent naman niya is B. At ito yung ating F flat, equivalent niya is E. Yan, tawag sa kanila inharmonics. Kaya pag nakaka-encounter tayo ng mga ganitong mga chords, mga master, or mga notes as beginners, wag na natin itong, kumbaga, wag na natin pahirapan pa yung ating sarili. So, automatic, pag mayroon tayong B sharp, yan ay C sa ating mga gitara. Yan. At may C flat, makikita natin yan yung ating B sa ating mga gitara, keyboard, yan, any instrument. Ganon din yung ating F flat, yan ay E. At pag meron tayong E sharp na nakikita is F yung equivalent niyan mga master. Hanggang dito lang ang video natin mga master. Huwag kalimutan at i-share ito sa mga kakilala nyo mga master na mga gitarista, yan, kaibigan, kamag-anak, yan. So, hanggang dito lang sa video natin na ito mga master. Sana nasagot natin yung tanong ng ating kamaster at laging tandaan, walang shortcut, lahat is pinagdadaanan step by step. So, hanggang dito lang. This is Mark Music. God bless you all. Peace out.